Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Viva Mexico, Viva Zamboanga, muchas gracias amigo. Bago po ako magpatuloy sa paglikod po, ako ba nagpapasalamat po muna sa mga subscriber ko po, mga followers ko, mga viewers po. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagpapanood po sa aking mga video channels o sa aking mga video pong pinapalabas po dito sa aking YouTube channel po. Thank you so much to patronage po my small channel. Bagamat ito'y napakaliit pa, alam ko po ito ay balang araw ito po ay mag-grow at lalaki po ang aking YouTube channel. Ang aking palang tema po ng YouTube channel ay decoding and analyzing sa mga treasure markers and symbol mga ka-TH. Po mga TH, marami pong nagtatanong po kung saan po pwede daw ipadala ang mga treasure marker, signs and symbols na pwede pong ipadikod o ipa-analisa. Pwede niyo po ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, naka-shade po ako doon, naka-sunglass po ako doon. Yun po ang inyong pipiliin dahil po marami pong Alejandro Sanchez na lumabas. So hindi lang po tayo, marami po tayong kapangalan doon po sa Facebook mga katis. So ang inyong pipiliin po, Alejandro Sanchez na naka-shade or naka-sunglasses po ako doon. Ayun po mga katis. So yun po ay i-add print nyo muna po mga katis para po pag na-print muna tayo, mabilis po makapasok po yung inyong mga sinisend po na pinadala po sa akin ng mga treasure, sign, markers, and symbol upang ating i-decode, i-analisa po na inyo pong mga treasure markers na dyan ay nakikita po sa inyong kanya-kanyang lugar po dito po sa Pilipinas. Ito po ay atin ang himay-himayin po itong napakaganda pong treasure marker na pinadala po ng ating ka-TH na mula po dyan sa bandang Zamboanga. So, Viva Zamboanga, na napakaganda po yung muchas gracias amigo dyan sa ating mga amigo dyan sa Zamboanga, dyan po sa Mindanao. So, ito po yung kanyang napakaganda pong treasure marker na ito ay pinapadala po sa atin upang ipapadikod, ipapanalisa. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala pala na ako po ang inyong pinili sa pag-aanalisa, sa pagdikod po ng inyong treasure marker na nandiyan po, nakikita po dyan sa inyong lugar dyan sa Zamboanga. Okay po, atin na pong idikod po at sama-sama po natin idikod. Ito pong isang hugis po, turtle o hugis. Ito ay medyo may pagkasipo siya ng isang turtle mga katits. Okay po, alam niyo naman po kapag ang mga turtle na sabi nga nila minsan nakabaon yung katawan o minsan nakausli yung katawan ay magkakaiba po ang ibig sabihin. May mga ibang meaning kung ano po yung mga pwede pong direction po na ibinibigay po ng markers na ito mga katiis. So ito po sa pagdidikod po inasahan ko po, wag niyong asahan po na hindi 101% po na lahat po ay nating malulukit po yung item. Iba pa rin po yung mayroon po tayong metal detector at gold locator na ito yung nakakatulong po sa mabilisan po sa pagtukoy po ng item ng mga treasure markers, treasure sign, treasure symbol mga katis. Okay po, ito po yung isang hugis po, pahugis turtle po ang pinadala po ng ating ka-TH. Okay po, ang gagawin niyo po una, i-check niyo po, pwede niyo po i-detect po ng metal detector or gold locator yung mismong pinaka buong treasure na para siyang hugis turtle mga ka-TH. So, pwede niyo pong pukpukin po yan ng maso or alam niyo po ang tunog solid po
siksik po yung bato. Kung mayroon po mga portion po na medyo ang tunog ay ampaw, ibig sabihin maluwag po yung loob noon. Pwede pong may tinatawag na rack enclosed items na pwede pong mayroon pong tinatawag na giveaways po na linalagay po mismo sa mga treasure marker. Yun po, lagi po aking pinaalala po sa mga ka-TH po natin na huwag niyong kaligtaan po sa pag-detect sa pag ng metal detector or gold locator yung mismong pinaka-markers kasi nga mayroon pong mga minsan po dyan po linalagay yung mga item po na ating hinahanap. Hanap ng hanap po pala tayo, yung pala po yung item ay nandyan mismo sa markers mga ka-TH. Yan po. At ito naman po ay sa tingin ko ay isang di gaanong kalakihan na treasure marker ito mga ka-TH. So, bukod po dun sa hugis turtle, mayroon pa ko napansin po na isang naka-engrave na naka-okit po na hindi di gaanong kalaliman na isang pyramid o tinatawag na triangle. Naka-triangle po at ito yung pagka-triangle shape niya ay medyo lamang po yung kanyang arrowhead o yung pinakadulo po sa may bandang in between po north and east mga ka-TH. So nasa pagitan po ng north area at saka east area po mga ka-TH. So yan po ay isa pong indication po na pwede po yung item po na room banda po sa in-between po ng north and east mga ka-TH. Yun po, pansinin niyo po na kapag maliit po yung item, maliit po yung treasure marker ay dyan po, hindi po lalayo po yung item, dyan lang po na sa kanyang mismong malapit po. Pwede pong mag-distansya lang po ng mga 1 hanggang 3 hanggang 4 meters, 5 meters. Ang layo po, ang distansya po mula dyan sa pinaka treasure marker. Kapag maliliit po yung mga treasure marker, asahan nyo po ay nasa malapit lang yan po or tinatawag po nila minsan ay nasa treasure marker under po yung item. Pwede po kayong magdig o maghukay po ng 1 meter distansya po at mag-sink po kayo, mag-sinking po kayo ng letter L sa ilalim po ng lalo-lalo na po ito ay isang turtle. So alam mo naman ang turtle ay nangingitlog po yan mga ka-TH na ang item po ay nasa ilalim ng treasure marker under ng itong treasure stone marker na hugis turtle. Pwede kayo magtisdig po ng bandang east mga ka-TH sa distansya po ng 1 meter at pwede kayo magtisdig po ng 1 meter o 1 hanggang 1.5 meters down at pwede kayo mag-sinking ng pailalim po na sa bato mismo itong sa hugis turtle. O ito mga ka-TH, pwede rin naman po na hanggang 3, pwede 7 hanggang 10 meters po ang layo. Depende po sa laki po ng stone markers o mga treasure markers na kung saan po nakaukit po yung mga signs and symbols mga ka-TH. Kung po, pwede pong itisdig nyo po dyan na 3 hanggang meters hanggang 7 meters o pwede nyo po yan i-detect po ng metal detector and gold locator mga ka-TH. So yun po, ito po yung nakapinpoint po yung kanina sa may bandang in between north and east mga ka-TH. So ito po, tingnan nyo po itong paikot. Itong paikot po north, south, west and east mga ka-TH. Sa distansya po ng 1 hanggang 3, 7 hanggang 10 meters mga ka-TH. Baka po mayroon itong kakibat na tinatawag na countersign or coordinated markers mga ka-TH. Kasi nga yung iba po ay gumagamit po ng mga countersign o mga coordinated marker sign po na hindi po kalayuan sa pinaka treasure marker mga ka-TH. So yun po, i-check nyo po, baka mayroon po kayong nakikita po dyan, may napapansin na medyo may kalaitan na bato at mayroon din mga countersign at mayroon mga naka-engrave po, may naka-ukit po na mga kahilan tulad po na itong
ukit po sa pinaka-marker po na hugis turtle mga katits. So yung apat na sulok po, yung apat na kanto, east, west, north, and south. So i-check nyo po dyan, baka po mayroong countersign o mayroon niyang coordinated markers mga katits. So yun po ay isa po itong turtle mga katits, at marami na pong nakahits, nakakuha po ng mga item po, treasure item ng mga turtle sign. Ito po ay ang distansya po madalas po ito ay hanggang 10 meters po. At ito po mayroong tinatawag na countersign. Pwede po mayroong turtle na parang hugis turtle din na maliit, at mayroon pong malaki. At ito minsan gumagamit po ito ng mga trace markers mga katits. Kasi nga kung inyong napapansin po na marami pong nakahits po, at mayroon po na akong na-encounter po na isang katits po natin na isang turtle markers po yung kanya nakita sa kanilang lugar. Bagamat yung isang turtle na yan ay nasa tubig po, yung pinaka-mother markers. Yung isang turtle na pinaka-countersign, pinaka-counter marker na maliit na turtle ay nandun sa lupa. Sa distansya po ng 10 meters, naka-triangulism po yung forma po. At yung isa naman po ay isang punong kahoy po na mayroong nakaguhit po doon na turtle. So, ang ginamit po, dalawang turtle po at isang punong kahoy po, isang tree marker. So, yung item po na kuha po, na-detect doon po sa may punong kahoy po. So, nagiging triangulism po yung kanyang shape po, na kung saan po nakakita po yung item nung katits po natin na nakahits po na ang treasure marker noon ay isang turtle. So, yun yung obserbahan nyo po sa kalayuan po ng 1 hanggang 3, 7 hanggang 10 meters po ang layo. At baka may counter markers yan o may tinatawag na coordinated markers sa ganyang mga layo na yan hanggang 10 meters mga katits. Ito naman pinadala po sa atin ay hindi naman ito sa tabi ng ilog. Pagkatandaan nyo mga katits, kapag mga ganyang markers, mga turtle markers mga katits, mayroon po yung countersign madalas, at yun po ay triangulism po mga katits, yung shape po ng kanilang treasure, kung saan po linalagay po yung nakalukit po yung treasure item mga katits. Okay po, huwag niyong kalimutan mga katits, lagi kong pinaalala na ito pong treasure marker ay pwede niyo pong metal detector or gamitan po ng gold locator, or pwede niyo pukpukin po ng maso, baka po may item po yung mismong pinaka-markers mga katits. Ayan po mga katits, ay i-check nyo po, pwede nyo pukpukin ng mamaso na pwede pong tunog ampaw, o pag tunog solid, siyempre buo yan. Pag tunog ampaw, ibig sabihin na mula po ang ilalim, na pwede po mayroong tinatawag na rock enclose, o may giveaways po yan mismo sa pinaka-markers nito mga katits. Yan po mga katits, sana po ay nasundan po ng ating katits po na nagpadala nitong napakaganda pong treasure markers, ang legit marker na hugis turtle mga katits. So isa po, yung mga gusto pong magtisdig po, 1 meter po, pwede kayo magtisdig sa 1 hanggang 1.5 meters ang lalim. Pwede kayo mag-sinking po, mag-letter L sa ilalim mismo po ng turtle mga katits. Yan po, maraming salamat po sa panonood. Thank you so much for watching. God bless us always.